Milyon yung mga dinisburse sa kanila. Tapos ngayon, dahil na inuusisa ng Congress, kasi sisingin niya si Presidente Bongbong Marcos, sino ba may kasalanan yan? Sino ba may kagagawa ng mga pondo na yan na kanyang nilustay ng, saan ka nakakita, 125 million in 11 days? Paano nangyari yun? Bakit meron bang network ang OBP na para bigyan niya mga espiya ng gobyerno? Wala naman silang network na gano'n eh. Sir, with the way the Vice President is behaving, as well as the former President's pronouncement, do you regret supporting the Duterte? Yes, I really regret. Why, sir? Hindi ko na maakalain na ganyan pala sila eh. Yung statements ni Vice President Sara, napaka-immature. Kulang na kulang sa statesmanship. At saka, hindi siya nag-aaral. Basta na lang siya nagsasalita ng kagaya ko sa healthcare issues. Hindi siya nag-aaral. Hindi niya chinecheck kung ano yung binibigay ng premier. Yung mga sinasabi niya iba, hindi siya nag-aaral. She is totally detached from reality. Sir, last question from my end. Sir, is Devil's advocate lang po, are you doing this because out of utang na loob? Because the President appointed you to cabinet? No. Appointed to the cabinet. Okay. Alam mo ba na mas malaki kinikita ko when I was in the private practice? I was a corporate executive. Sa ngayon, but this is just a commitment to help the President, to help the country. Hindi mo naman pwedeng matawag na mas nakikinabang ako ngayon. I do not regret serving in the public sector. Pero ang ibig ko lang sabihin, hindi ako nakikinabang ng gusto ngayon na kagaya ng dating nasa private practice ako. Dahil ako naging presidente ako ng mga kumpanya, naging director ako ng maraming kumpanya. Mas malaki kung ang pag-uusapan lang, halimbawa utang na loob, hindi gano'n. Ito, I accepted the appointment of President Bongbong Marcos because I want to help him, I want to help the country. Sir, yung pagmumura, kasi yung pagmumura, sir, isa yan doon sa mga naging sinahid na dahilan ng Korte Suprema para i-disbar kayo. Oo. Ito po ba nakikita nyo rin na sapat na dahilan din? Dapat lang. Kasi yung pagmumura ko na yon, it was not done in public. It was not done in public. It was a private video sent to Raisa. Pero sila ang nag-upload. Dahil gusto nila magdrama. Nangyari, nag-file sila ng case against me. Dinismiss yun. Kasi ang sabi ng prosecution service, wala kayong proof niya. Si Attorney Larry Gado lang nag-file yan. And not only that, ang sabi ng decision, hindi sila nag-comply dun sa requirement na dapat yung CIDG Anti-Crime Division may certification muna na ako talaga nag-file noon, nag-upload noon. Despite that, isinabmit ko yun sa Supreme Court, I provided them with a copy. Hindi nila binasa. They did not even bother to read. Kasi nga anti-Marcos itong Supreme Court si VP Sara, ano po yung nakita nyo ginawa po niya? Si VP Sara, pinagmumura niya, hindi lang isang tao At ang minura niya, presidente, First Lady, at saka Speaker of the House. Hindi lang mura. Pinagbantaan pa niya, napapatayin niya. Na meron siya inutusan na tao na patayin si Presidente BBM, si First Lady Liz Araneta Marcos at si House Speaker Martin Romualdez. So yan ay more than enough para kumilos ang Supreme Court. Moto proprio yung ginawa nila sa akin. Moto proprio din nila ngayon si Sara. Sir, sa ngayon, ano po ang mensahe ninyo kay VP Sara Duterte? Mag-resign siya. Dahil sinisiguro ko, sigurado ako na sa next Congress, siya ay i-impeach. Wala lang panahon ngayon dahil mag-i-election na, mag-Christmas break. At pagdating ng January, ilang sessions lang, magre-recess na ang content, mag-adjourn na. Dahil na election period na election season. Pero sigurado, sa next Congress, siguradong siya ay i-impeach. Sigurado ako dyan. Okay, last question po regarding the disbarment. Sir, aside from disbarment, may iba pa kayong kasong balak isampa laban kay Vice President Duterte? Ang nababasa naman natin sa balita na ang NBI ay isusubina siya para doon sa alamin yung tungkol doon sa assassin na kanyang kinausap. At ang
Department of Justice naman ay nagsabi na kanilang investigahan itong assassination plot na binuo ni VP Inday Sara. Sir, if hypothetical, if hindi action na ng Supreme Court yung letter niyo, what will be your next step? Magpapile ako ng impeachment sa lahat ng justices dahil hindi nila tinutupad ang kanilang tungkulin. Kung hindi nila i-impeach ay i-disbar si Sara dahil dito, I will file an impeachment case against all of the justices. Anyway, that's one of the plans. Or kaya hihintayin ko na lang na mag-retire si Chief Justice Ismundo, and then hihintayin ko na lang yung bagong Chief Justice na umupo. Kasi ito si Chief Justice Ismundo ay sunod-sunuran kay Marivic Leonen. At meron naman papalit sa kanya na magiging Chief Justice na susunod. Ako, ang nominee ko dyan ay si Associate Justice Gairlan. Okay. Okay. Tama na po, last message, Rosie. Oo. Ang Supreme Court ay tinatawag natin na bastion of judicial ang Supreme Court ay isang tagapagpatupad at taga-interpret ng batas. Sila ang nagpoprotekta ng batas ng Pilipinas. Ngayon, ito ngayon sa Supreme Court, ngayong araw ng Miyerkules, November 27, 2024, upang maghain ng reklamo laban kay Vice President Sara Duterte Carpio dahil doon sa kanyang mga tinuran doon sa kanyang Zoom press conference kung saan ay pinagmumura niya si Presidente Bongbong Marcos at si First Lady Lisa Araneta Marcos at si House Speaker Martin Romualdez. At doon sa kanyang mga sinabi ay talagang nakikita mo din ng sunod-sunod na pagmumura niya kay President Bongbong Marcos at kay Lisa at kay Martin. At hindi lamang yon, sukdulan pa na sinabi rin niya na meron siyang kinausap na tao na patayin si BBM, si Lisa at si Martin kapag may nangyari sa kanya. Ibig sabihin, nakapagbuo na siya ng plano na patayin si BBM, si Lisa at si Martin. Ayun. Kaya ito ay hinahamon ko ngayon ng Supreme Court, abay kumilos kayo. Dahil na dati, ako kahit walang dahilan, basta na lang nila ako sinuspindi at dinisbar porket ako ay pro-Marcos. Yan ngayon na isang matinding hamon ito sa Supreme Court dahil Vice President itong ating nirereklamo. Sec, what are the grounds po ng pagdidisbar ang nilagay niya po dyan? Hindi ako naglagay ng specific grounds dito dahil kasi ano naman yan yung pagplano ng pagpatay yan ay mismo ay labag sa batas yan. So hindi na kailangan mag-cite ng mga batas dyan. This is purely unethical, illegal and immoral. So these are enough grounds for the Supreme Court to disbar Vice President Sara Duterte.